Hi, good day everyone. It's me, Teachers Jers Rosales, and welcome back to my YouTube channel. For today's tutorial ay tuturuan ko kayo kung paano mag-compute ng grades in the new normal gamit ang DepEd Order number 31 series of 2020. Sa kalalabas lang ng DepEd Order ngayong October 2, 2020, ang DepEd Order number 31 series of 2020 entitled Interim Guidelines for Assessment and Grading in Light of the Basic Education Learning Continuity Plan. So ngayon, simulan na po natin. Ayon sa DepEd Order number 8 series of 2015, quarterly examination were given a weight of 20% constantly in Department Order number 8 series 2015. Since it will no longer be part of the grading system for this school year, its previously determined weight was distributed equally in written works and performance tasks, allotting an additional 10% to each component. This maintained an emphasis on performance tasks for some learning areas. Instead na tatlong component, magiging dalawa na lang ito, ang written works at ang performance task. At kung pamapansin natin sa Table 1, weight distribution of the summative assessment components per learning area for grade 1 to grade 10. Magkakaiba ang kanilang weights. Sa language, AP and DSP, ang written works and performance task nila is 40% and 60%. Ang weights naman ng science and math, sa written works nila is 50%, ang performance task is 50%. Sa MAPE, EPP, TLE, ang written works is 30%, sa performance task is 70%. Dahil wala na ang quarterly exam, ang e-example natin is math and science. At kung mapapansin nyo po, dalawa na lamang component ang kasama dito. Ang written works at ang performance task. At kung mapapansin nyo rin, meron tayong highest possible score. At dito, nasa ilalim nito ang ating learners. At ang halimbawa natin ay si Juan de la Cruz. Paano nga ba natin i-compute ang kanilang grades? Halimbawa, ipagpalagay natin na ang learner A na si Juan de la Cruz ay nakakuha ng mga scores na 18, 22, 20, 17 sa kanyang written works. Ano nga ba ang gagawin natin dito? Siyempre, kailangan natin sundin ang DepEd Order number 8, Step 1. Kailangan add the scores 18, 22, 20, 17 is equal to 77. Pagkatapos nito, ilalagay natin ito sa total. At syempre, kailangan nating sundin ang step number 2. Sa step number 2, mapapansin natin ang percentage score is equal to learner's total row score divided by highest possible score multiplied by 100. So, ito na ang ating susunod na gagawin. Ang ating learner's total row score is 77 at kailangan natin siyang i-divide sa 85 times 100. At ang lalabas na sagot ay ang sumusunod. 77 divide 85 is equal to 0.9058 times 100 is equal to 90.58. At kung mapapansin natin, kailangan natin itong i-round off at magiging itong 91. At ilalagay natin ito sa percentage score. Pagkatapos natin itong gawin, kailangan naman nating ipagpatuloy ang step number 3. Sa step number 3, mapapansin natin ang weighted score equals to percentage score plus weight of components. Ngayon, ang gagawin natin ay ganito. 91 times 50% is equal to 45.5 at ilalagay natin ito sa weighted score. Ganun lamang kadali ang pagkuha ng ating written works. Ngayon naman, hindi pa dyan natatapos ang pagkukompute ng ating grades dahil meron pa tayong tinatawag na performance task na 50%. Paano nga ba ito gawin? Ngayon, kung mapapansin nyo, ang kanyang performance task ay meron siyang 12, 13, 19 at 15. Katulad lamang ng pagkukompute natin sa written works, meron tayong step 1. Add a score 12, 13, 19, 15 is equal to 56 at ilalagay natin ito sa total. Step number 2. Percentage score equals learner total row score divided by highest possible score times 100. 56
divide 75 times 100. At kung mapapansin natin, ang 56 divide 75 is equal to 0.7467 times 100 is equal to 74.67. And round off, magiging itong 75 at ilalagay natin ito sa ating percentage score. At pagkatapos nito, pagpapatuloy natin na ang ating step number 3. Ngayon, ang step number 3 ay same lamang ng ginawa natin sa ating written works. At ang nakuha nating score is ang 75. 75 times 50% is equal to 37.5. At ngayon naman, ang kasunod nating gagawin ay ang ilagay ito sa WA. At hindi pa dyan natatapos ang ating pagko-compute ng ating grades para sa written works at sa performance stats ng ating estudyante. Ngayon naman, kunin ulit natin ang kanyang written works na 45.5 at sa kanyang performance stats na 37.5. Ngayon naman, paano nga ba natin kukunin ang kanyang initial grade at ang kanyang quarterly grade? So, eto na nga po ang ating proseso. Kailangan nating magkaroon ng addition. Add the scores in the WA 45.5 is at ang ating 37.5 is equal to 83 at ilalagay natin siya sa initial grade. Ngayon naman, pupuntahan o titingnan naman natin ang kanyang quarterly grade. Paano nga ba ito makuha? Ngayon naman, para makuha natin ang quarterly grade ni Juan de la Cruz, kailangan natin kuhain ang ating transmutation table based from DepEd Order 8 Series 2015. At kung mapapansin natin na ang kanyang initial grade is 83 at mapapansin natin na ang kanyang quarterly grade ay ang 89%. So, ito na ang kanyang quarterly grade. Ngayon naman, kailangan natin itong i-record ang 89% sa kanyang quarterly grade. Ganun lamang po kadali ang pagkuha ng grading system ngayong new normal. Dito na po nagtatapos ang ating computation. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po si Teacher Jers Rosales na nagsasabi na sulong edukalidad. Maraming salamat po.